Marami na tayong naririnig ng mga kwento patungkol sa iba't ibang karanasan ng mga tao sa mga kakaibang nilalang, aswang o engkanto. Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Ako po si Samuel. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi aking karanasan kundi karanasan mismo ng pinsang kong si Mario. Wala siyang social media account, kaya hinayaan niya akong ako na lang ang magbahagi nito ngayon sa inyo. At ang lahat ng maririnig ninyo ngayon mga kalakbay ay base lamang sa kinuwento at isinalaysay niya sa akin. Wala akong dinagdag mula sa pagsisimula nitong kanyang kwento hanggang sa matapos. Sige po, sisimulan ko na ang kwento. Tinapos lamang ng pinsang kong si Mario ang pag-aaral niya. Tapos ay nagpasya na siyang pumunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Noong una ay maayos naman daw ang naging buhay niya doon sa piling ng kanyang amo. Ngunit nang magbuntis daw ang amo niyang babae, ay doon niya na napansin ang pagbabago ng amo niyang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ismael. Mabait at maasikasong asawa naman daw si Ismael sa asawa niyang si Nida. Ngunit tila nagbago sa isang iglap ang trato nito sa asawa nang malaman nitong ipinagbubuntis na nito ang una nilang anak. Minsay kahit nasa baba na si Mario, ay rinig na rinig pa rin niya ang pagtatalo ng dalawa na minsay nauuwi na sa pisikalan. Sigaw lamang at iyak ang naririnig niya palagi. Pero tuwing umagay nakikita niya ang amo niyang si Nida na may pasana sa katawan. Lengguwaheng Ingles ang ginagamit nila sa komunikasyon. Pero isasalin ko na lamang ito sa Tagalog para mas maintindihan ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Madam, ayos lang po ba kayo? Iyon daw agad ang tanong ng aking pinsan dito dahil hindi niya na matiis ang araw-araw at nadadagdagang pasa sa katawan ng amo niyang babae. Hindi niya kaano-ano ang mga iyon at kung tutuusin daw ay wala siyang pakialam sa mag-asawa. Pero dahil parehas naman daw naging mabait ang mga ito sa kanya, ay nagpasya pa rin siyang kausapin at tanungin ang amo niyang babae. Ngunit inignora lamang ni Nida ang naging katanungang iyon ni Mario at agad nang nag-iwas ng tingin. Gusto pa sana siyang sundan ni Mario para muli ay kausapin. Ngunit hindi niya na nagawa nang makita niyang pababa na ang among lalaking si Ismael na nooy bis na at mukhang nakahanda ng umalis para magtrabaho. Agad naman niyang hinanda ang mga pagkain sa mesa at nakatayo lang sa gilid habang pinagmamasdan ng tahimik ang mag-asawang sabay na kumakain. Narinig niya pang sinabi ni Ismael kay Nida na kung hindi niya ba tatakpan ng pasa. Dahil kung hindi daw ay hindi siya nito isasama para makapagpa-check up. Wala namang nagawa ang babae kundi ang umakyat muli sa kwarto at kumuha ng telang pwedeng ipantakip sa kanyang pasa. Tanda ko pa noon na habang paulit-ulit at gabi-gabi daw naririnig ng pinsang ko ang pagtatalo ng dalawa at ang malakas na pag-iyak ni Nida ay tinatakpan niya na lang ng bulak ang kanyang mga tenga. Gustuhin man ng pinsang kong ipagtanggol ang amo niyang babae, pero wala siyang lakas ng loob. Lalo pa at nasa ibang bansa ang pinsan ko at baka hindi na siya makauwi pa ng buhay sa Pilipinas kung makikialam siya. Kapag gano'n na ang sitwasyon at nasaktong gising pa ako, ay tinatawagan ako ng pinsan ko at doon niya sinasabi ang lahat ng nangyayari. Bagay na siyang labis ko namang ikinababahala dahil baka mapaano din siya doon. Ayon pa kay Mario mga kalakbay, na simula ng araw na mabuntis ang amo niyang babae, ay hindi na natigil ang mga sigawan, iyakan at pagtatalo ng mag-asawa. Mabait naman daw si Ismael kapag kausap ang pinsan ko. Ngunit pagdating sa asawang si Nida, ay nagbabago ang aura niya. Hanggang sa nasabi nga sa akin ni Mario, na bigla na lamang daw tumahimik ang buong bahay at maski siya ay nabigla din nang makita niyang maayos na ulit ang dalawa. Bumalik sa dati ang ugali ni Ismael pati na ang pagiging mabuting asawa nito kay Nida. Ngunit bukod doon, kahit daw parang masaya na ang dalawa, ay hindi maitatago ng mga peking ngiti ang lungkot sa mata ng amo niyang babae. Pansin niya rin kalaunan na hindi na umaalis ng bahay kada buwan si Nida para makapagpa-check up. At hindi daw lumaki ang tiyan nito na para bang wala na iyong laman. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa kukote ng pinsan ko
at lakas loob niyang nilapitan si Nida isang araw at tinanong ito tungkol sa pagliit ng tiyan niya. Hindi po sa nanghihimasok ako, madam. Pero hindi niyo po maiaalis sa akin ang hindi mag-alala gayong buntis po kayo. Tugon ng pinsang kong si Mario. Hindi niya rin mabatid kung ilang minuto siyang tinitigan ng babae hanggang sa namalayan niya na lang na tumutulo na ang mga luha sa mga mata nito. Madam, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mario dahil na rin sa pag-aalala. Tulungan mo ako, Mario. Hindi ko na kaya. Ho, ano pong ibig ninyong sabihin, madam? Wala na, Mario. Wala na. Sa ikalawang beses na wika nito, ay pasigaw na at doon na rin nagsimula magwala ang amo niyang babae. Gusto niyang lapitan at pakalmahin ang babae, ngunit hindi niya ito malapitan. Mabuti na lamang daw at dumating ang asawa nitong si Ismael at saka pa kumalma ang babae. Simula din noon ay hindi na naglalalapit si Mario kay Nida. Wala na rin naman daw problema dahil hindi na nag-aaway ang mag-asawa. Ngunit maling akala lamang pala ang lahat. Dahil makalipas muli ang ilang buwan, ay bumalik sa sigawan, pisikalan at sakitan ng lahat. At sa muli ay nakita na naman ni Mario ang among babae na halos maging disenyo na sa katawan ang mga malalaki at maraming pasa. Pero saglit lang daw naman iyon dahil ilang linggo lang ang lumipas ay muling tumahimik ang buong bahay. Pansin niya rin na hindi na bumababa at lumalabas ng kwarto ang among babae at tanging si Ismael na lamang ang kanyang nakikita. At kahit pilit niyang iniisip na huwag mangialam, pero nag-aalala pa rin ang aking pinsan sa kung ano na ang lagay ng among babae. Kaya nang wala doon si Ismael, ay sinubukan niyang pasukin ang silid nila. Agad namang naamoy ni Mario ang mabaho at parang may patay na hayop sa loob. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang amoy at napunta siya sa may banyo. Doon may isang malaking maleta siyang nakita at nang buksan niya iyo'y nagawa pa niyang pigilan ng pagduwal sa nakita. Na noong inilarawan na niya sa akin, pati ako ay halos masuka na. Ang nakita niya kasi ay walang iba kundi ang patay na katawan ni Nida. Sa takot ni Mario ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at mas piniling itikom ang kanyang bibig. Pag-uwi naman ng amo niyang si Ismael, ay nakita pa daw niya ang tahimik na pagmamasid nito sa buong bahay bago lumabas bitbit ang maleta kung saan naroroon ang katawan ni Nida. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin makalimutan ang kilabot at takot sa boses ng aking pinsan nang tawagan niya ako para sabihin ng tungkol doon. Tandang-tanda ko pa ang mga habili niya sa akin na para bang bukas o sa makalawa ay mawawala na siya dahil natatakot siya na baka pati siya ay patayin ni Ismael o baka siya ang isuplong sa mga pulis at sabihin siya ang pumatay sa kanyang asawa. Lumipas naman ang ilang linggo ay nagpaalam daw si Ismael na magbabakasyon. Sinabi rin ito na nauna nang pumunta doon ng kanyang asawa. Tumango naman si Mario at sinakyan ang sinabi nito para hindi siya mahalata. Ngunit ang labis na ikinabahala ng aking pinsan ay nang bumalik kagad ang amo niya sa bahay kahit nagpaalam ito na 2 linggong mawawala. Wala pa kasing 3 araw ay umuwi na ito agad na para bang may kinatatakutan. Ikandado mo ang lahat ng pinto, Mario. Wala kang ititirang bukas. Naiintindihan mo ba? Nang mga sandaling iyon, ay halatang halata ni Mario ang pagkabalisa sa boses ni Ismael. Maski siya man ay natakot din dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa amo. Minsan kasi kahit hating gabi na ay naririnig niya itong sumisigaw na para bang takot na takot. Ngunit may isang pagkakataon na saktong 11:00 na noon ng gabi nang maalimpungatan ng aking pinsan at makita ang among lalaki na palabas ng bahay. Tapos ay palihim siyang sinundan ng aking pinsan. At nang mapansin niyang papalayo na ang kanyang amo, ay doon na siya tumakbo para sana'y lapitan ito't pigilan. Pero agad nanindig ang balahibo niya nang gayahin ni Ismael ang kanyang mga galaw. Kung saan siya pupunta ay walang palya ang paggaya. Kung paano niya igalaw ang kamay, paa at ulo ay ganun na ganun din ang ginagawa nito kahit ito'y nakatalikod at hindi siya nakikita. Kaya naman ang ginawa ng aking pinsang si Mario noon ay taimtim siyang nanalangin. Inaamin niyang hindi siya relihiyoso
at hindi pala dasal na tao. Pero nang mga sandaling iyon ay bigla siyang napadasal. Naimulat niya lamang daw ang kanyang paningin nang marinig niya ang boses ni Ismael. "Mario, anong ginagawa natin dito? Bakit ako nandito?" Wika ni Ismael. "Sinusundan ko po kayo." Tugon naman ng aking pinsan. Kitang-kita pa ni Mario ang paglingon ni Ismael at ang pagkabigla sa reaksyon nito nang mapagtanto niyang malapit na sila sa gubat. Nang tanungin naman ni Mario ang kanyang amo kung bakit ito naroroon, ay nagimbal ang aking pinsan sa naging sagot nito. "May sinusundan akong isang magandang babae. Sobrang ganda niya, Mario." "Pero sir, wala naman po akong nakitang babae. Mag-isa lang po kayo." "Meron, Mario. Hindi ako pwedeng magkamali." Simula rin ng gabing iyon ay sinabihan siya ng kanyang amo. Nabantayan na siya lagi at baka maulit na naman daw ang nangyaring bagay na ginawa niya naman. Ngunit sa kabila ng pananahimik sa mansyon ay ang mga balitang kumakalat na may mga nawawalang lalaki at natatagpuan na lamang ng mga otoridad ang kanilang mga katawan sa gubat na wala ng buhay at parang sinipsip dahil sa sobrang kulubot. Wala naman naging kasagutan ang mga otoridad sa mga sunod-sunod na pangyayari. "Tsurel, hindi ako pwedeng magkamali. Maaaring kagagawan ito ng isang tsurel." Iyon ang narinig ni Mario na pilit sinasabi ng among si Ismael. Kaya agad niya itong tinanong kung ano nga ba ang tsurel. Do'y isinalaysay ni Ismael na ang isang tsurel ay sinasabing kaluluwa ng isang babae na namatay sa panganganak, pagbubuntis o dahil sa pang-aabuso. Sinabi rin ito na tanging mga kalalakihan lang ang puntirya nito at walang awang pumapatay kapag nasa gubat. Hinihigop din ito ang lakas at hangin sa katawan ng isang tao na nagiging sanhi ng pagtanda o pagkulubot ng katawan ng biktima. Pinaniniwalaan din na ang kanilang mga paa ay pabaliktad, na may mga daliri na nakaharap sa kanilang likuran. At para matigil sa pagkabuhay muli ang isang tsurel, ay may mga ritual at gamot pang kailangang isagawa ang pamilya ng babaeng namatay. At kapag ang pinakabiktima nito ay nakatakas sa kamatayan, ay sasalakayin nito ang ibang kalalakihan hanggang sa makuha nito ang kanyang gusto, saka nababalikan ang kanyang unang biktima na hindi pa niya napapatay. Ibig bang sabihin ay ikaw ang unang biktima ng tsurel? At dahil nakatakas ka sa kamatayan, kaya niya sinasalakay at pinapatay ang ibang kalalakihan? Tanong ni Mario sa kanyang amo. "Wala akong kasalanan. Hindi ko pinatay si Nida." Nang mga sandaling iyon ay nadula si Ismael sa sinabi niya. Hindi pa man kasi sa tinatanong ni Mario ay may nasabi na ito. "Wala akong kinalaman sa pagkawala niya. Maski ako, Mario, ay nagulat din nang madatnang ko siyang walang buhay sa kwarto." Tugon ng kanyang amo. "Pero sir, kailangan mong ipaalam sa pamilya ni Ma'am Nida ang nangyari sa kanya. Dahil kung hindi ay hindi siya titigil hanggat hindi tayo nauubos." "Wala, Mario. Walang magsasabi ng tungkol sa nangyari kay Nida." Iyon ang paulit-ulit na sigaw ni Ismael na halos magpabingi sa tenga ng aking pinsang si Mario. Doon pa lang sa simpleng pahayag ni Ismael ay nalaman na agad ng aking pinsan na may kinalaman nito sa nangyari sa amo niyang babae. Marahil ng mga panahong biglang tumahimik ang buong bahay at hindi na nakikita pa ng kanyang mata si Nida, ay iyon na ang hudyat na pumanaw na ito. Hanggang sa nagkulong na lang sa silid si Ismael at hindi na lumalabas ng bahay. Natatandaan ko pa mga kalakbay nang tawagan ako ng pinsang kong si Mario kung gaano siya natatakot sa mga nangyayari. Nagawa niya pa daw na magpaalam sa among si Ismael na uuwi na siya ng Pilipinas. Ngunit binentaan siya nito na ipapakulong kapag ginawa iyong gayong hindi pa natatapos ang kanyang kontrata. Kaya namang ginaya na lang ni Mario ang ginagawa ng kanyang amo na magkulong sa silid para panatilihing ligtas ang sarili. Ngunit isang gabi noon, habang siya'y tahimik daw na natutulog, ay bigla siyang naalimpungatan dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Takot man pero wala na rin siyang nagawa kundi labasin iyon para tignan. Sa paglabas niya ay agad bumungad sa dalawa niyang mga mata ang isang magandang dilag na nasa labas. Sa pahayag ng aking pinsan ay nakasuot daw ito ng puting bestida na sakto lang para matakpan ang mga paa sa lupa. May mahaba at bagsak din itong buhok at mukha na nakakahalina.
Nakatingin lamang daw ito sa kanya na para bang sinasabi na lapitan siya. Ni hindi na nga nagawa pang sumagi sa isipan ni Mario kung paano nabuksan ang pintuan sa may likuran. Basta't para daw siya na magnet sa kanyang kinatatayuan na animoy wala na siyang kontrol sa kanyang sarili. Lumabas siya ng bahay at sinundan ang magandang dilag na kanyang nakita. Huli niya nang naisip na nasa gubat na sila. Gubat kung saan laging natatagpuan ng mga patay na katawan ng mga lalaki. Pansin niya rin na ang mga bantay na naroon, lalo na ang mga otoridad na nagkakalang malulutas na nila ang misteryo sa likod ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na krimen, ay wala na rin mga buhay. Ang sabi-sabi base na rin sa mga narinig ng aking pinsan. Bago ang gabing iyon ay kapag nasa ganong sitwasyon ka daw, ay para kang mawawala sa katinuan at sa pag-iisip. Ngunit labis ang pagtataka niya kung bakit nasa wisyo siya at alam niya ang mga nangyari. Ang hindi niya lang talaga malaman ay kung bakit tila hindi niya magawa ang gustong gawin ng sariling katawan. Para bang iba ang nagkokontrol dito. Binalikan naman ng pinsang ko ng tingin ang magandang babae na kanyang nakita. Ngunit nang muli niya iyong tignan, ay nakakatakot na ang mukha nito. May nanlilisik at pulang-pula na mga mata. Mukha na rin na parang isang buto. At ang mahaba at bagsak din nitong buhok ay napalitan ng buhaghag at kulay lupa. Nang mga sandaling iyon ay nagpang-abot ang pawis at luha ng aking pinsan dahil sa kaba at matinding takot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala rin pumapasok sa kanyang isipan. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang malamig na kamay ng tsurel na nasa braso niya na. Mas lalo siyang nanginig at pakiramdam niya ay mauubos na ang dugo sa kanyang katawan nang mapagtantong kanina pa pala dumudugo ang kanyang braso. Marami na itong sugat pero hindi niya ramdam ang sakit. Sa kanya lang napagtanto na sa bawat paglapat ng kamay ng tsurel sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay nagsusugat ito kaagad. Rinig na rinig at tandang-tanda pa daw ni Mario kung paano tumawa ang kaharap na para bang gusto nitong mabingi siya. Gusto niyang takpan ng dalawang tenga, ngunit hindi niya magawa gayong hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Kaya sa kasamaang palad, ang kanyang pandinig ay unti-unting humihina. Ang naalala na lamang noon ni Mario, ang mga sinabi ng among si Ismael tungkol sa tsurel, na ito daw ay babaeng namatay dahil sa panganganak, pagbubuntis o di kaya sa pang-aabuso. Hanggang sa sumagi naman sa isip niya ang among si Nida. Dahil iisa lang ang pinaghihinalaan niya na babaeng pwedeng maging ganong kundi ang amo lamang. Sa bawat pagpapahirap daw ng tsurel sa kanya, ay ang tawa nito na hindi niya na marinig. Alam niya ding katapusan niya na ng mga sandaling iyon. Dahil isang dangkal na lang ang pagitan ng kanilang mukha at mukhang handa na nitong sipsipin ang hangin sa kanyang katawan hanggang sa siya'y maghirap at mawalan ng buhay. Madam, kahit hirap na hirap at halos malagutan na ng hininga, ay nagawa pa rin sabihin iyon ni Mario. Hindi niya lang daw sigurado kung naisigaw o may lumabas bang tinig sa kanyang bibig. Dahil miski sariling boses ay hindi niya na marinig. Natigil naman ang tsurel at saglit lang ay biglang umaliwala sa mukha nito. Bumalik ito sa dati nitong anyo at hindi nga nagkamali si Mario dahil mukha ng amo niyang babae ang kanyang nakita. Umiiyak ito pero hindi luha ang lumalabas mula sa kanyang mata kundi dugo. Hindi nito ibinuka ang kanyang bibig, bagkus ay inilagay lamang nito ang kamay sa ulo ni Mario at doon ay biglang lumitaw ang mga senaryo sa kanyang isip at base iyon sa totoong nangyari. Nakita niya doon na nagdadalang tao pala si Nida at hindi lamang iyon isa o pangalawang beses kundi maraming beses na. Nagpupunta sila sa klinik hindi para magpa-check up kundi para ipatanggal ang sanggol sa sinapupunan ng babae. At kapag daw ayaw ni Nida na ipatanggal ang bata dahil gusto nitong bumuo ng pamilya, ay iyon na ang panahon na binubugbog at sinasaktan siya ni Ismael. Pero bago siya nalagutan ng hininga, nang hindi pa nito sinasabi sa asawang si Ismael ang tungkol sa muli niyang pagbubuntis, ay nag-aral siya ng isang orasyon na kung saan kapag tuluyan siyang namatay, ay muli siyang mabubuhay bilang isang tsurel para makapaghiganti. Gustong isipin ng aking pinsan na isa lamang iyong panaginip. Dahil nagising siya at nagkamalay na nasa ospital na siya. Pero ang katotohanan na nawala ang kanyang pandinig at ang nakuha niyang maraming sugat sa kanyang katawan ay siyang patunay na totoo ang lahat.
Tinanong pa siya ng mga doktor at may nagsidatingan din ng mga otoridad para siya kausapin, pero dahil wala siyang marinig kahit konti, ay isinulat na lamang ng mga ito ang mga tanong nila na sinagot naman ng aking pinsan. Nang tawagan din kami ng nasa ospital para ipaalam ang nangyari kay Mario, ay gustong-gusto na namin lumipad pa ibang bansa. Ngunit paano nga naman namin gagawin iyon? Gayong wala namang kaming pera. Kaya ang ginawa ng aming pamilya ay nag-ambag-ambag sila ng kaunting pera para ako ang makapunta at maalagaan ang aking pinsan doon. Hindi ko naman iyon tinanggihan dahil para ko ng kapatid si Mario at kami na lamang ang natitirang pamilya niya, kaya agad akong lumipad pa ibang bansa para makita at maalagaan siya. Pagdating ko doon ay hindi ko makausap ng maayos ang aking pinsan. Nasabi pa sa akin ng aking pinsan nang medyo nakakausap ko na siya, natawagan ng pamilya ng amo niyang babae para isagawa ang orasyon. Pamilya daw kasi nito ang dapat gumawa, kaya agad ko iyong sinunod sa tulong na rin ng mga impormasyon na ibinigay sa akin ng otoridad. At tulad ng inaasahan, labis ang pagkabigla ng mga ito nang malamang wala na ang anak nila. Wala din daw silang alam na orasyon, pero handa nilang gawin ang lahat para matahimik na si Nida at mamatay ng muli ang katawan ng Tsurel. Ngunit hindi pa man nila nagagawa ang orasyon para kay Nida, ay natigil na ito nang matagpuan ng mga otoridad ang patay na katawan ng asawa nitong si Ismael, na sa una pa lang ay iyon lang naman talaga ang pakay nito. Puno ng sugat ang katawan ni Ismael. Bali-bali din daw ang mga buto nito sa katawan na para bang hindi tinigilan hanggat hindi nawawasak ang kabuuan ng lalaki. Bukod doon ay marami din itong pasa, sugat at pulang-pula ang leeg nito na base sa sinabi ng mga otoridad ay para daw sinakal ng paulit-ulit hanggang sa mamatay. Si Ismael na ang huling biktima ng Tsurel dahil magmula noon ay natigil at tumahimik na ang lahat. Hindi ko rin naman masisi ang aking pinsan si Mario nang pigilan niya ang among lalaki noong makita niya ito na papunta sa may gubat. Pero kahit patuloy kong sinasabi sa kanya na wala siyang kasalanan, ay sinisisi pa rin ng aking pinsang si Mario ang kanyang sarili. Hanggang sa makita nila ang katawan ni Nida na isinilid sa maleta, kaya binigyan iyon ng tamang libing ng kanyang pamilya. Nang tignan at suriin naman nila ang katawan nito, ay nakita nila sa bulsa ng kanyang bestida ang isang maliit na libro na kung hindi sila nagkakamali, ay iyon ang ginamit at pinag-aralan niya para mabuhay muli sa katawan ng isang Tsurel. Nang gumaling naman si Mario ay bumalik kami sa bahay ng kanyang mga amo upang kuhanin ang kanyang gamit. Kitang-kita ko pa ang panginginig ng katawan niya nang makapasok kami doon. At dahil patay na ang kanyang amo, ay wala na ring silbi ang kontrata nila, kaya inalalayan ko siya hanggang sa makabalik kami sa Pilipinas. Pagbalik namin ay hinayaan na muna namin si Mario na mapag-isa. Walang pumuwersa na kausapin siya at hinihintay lamang ng lahat kung kailan siya magiging handa. At nabigyan na rin kami ng kasagutan na kung bakit noong panahong kaharap niya ang Tsurel ay nasa wisyo siya, ay dahil pala iyon sa kwintas na ibinigay ng yumao naming lolo. Galing pa iyon sa mga ninuno namin at sa palagay ko isa iyong anting-anting. Tuluyang mang nawala ng pandinig si Mario, pero kahit papano'y nagpapasalamat pa rin siya dahil nakauwi siyang buhay sa amin. Wala din kaming pinagsabihan ng kwento niya o kung ano ba ang totoong nangyari sa kanya sa ibang bansa. Ngunit itong pagbabahagi ko sa inyo ngayon ng kanyang karanasan ay may pahintulot mismo ni Mario. Hindi man pangkaraniwan ang naranasan niya, ay panatag ako na balang araw ay magagawa niyang harapin ang mga bagay na kinatatakutan niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.